Pag-inom ng tubig na walang laman ang tiyan, ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito? Isipin ang tubig na dumadaloy sa isang tubo na maraming bagay na dumadaan dito. Tiyak na magkakaroon ito ng epekto sa paglilinis, hindi ba? Ngayon, ilapat ang parehong sa iyong tiyan na isa ring tubo na dinaraanan ng lahat ng pagkain. Kapag umiinom ka ng tubig, ito ay dumadaloy sa tubo na ito at nililinis ito sa lahat ng mga labi ng pagkain na nasa tabi ng mga dingding. Nakakatulong ito sa malaking paraan sa pamamagitan ng pag-alis ng mga labi at lason at isa sa pinakamabisang mekanismo ng paglilinis. Ang mga Hapones, sa partikular, ay kilala na ginamit ito sa loob ng maraming siglo. Hindi sila umiinom ng malamig o mainit na tubig, ngunit tubig sa katamtamang temperatura. Kung isasama mo ang pareho sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, makakagawa ito ng mga kababalaghan. Narito ang ilang iba pang aspeto ng pag-inom ng tubig na walang laman ang tiyan na maaari mong isaalang-alang. Isa. Uminom ng humigit kumulang 600 megaliters ng tubig sa isang walang laman na tiyan sa umaga, kahit na bago magsipilyo. 2. Pagkatapos ay maaari kang magsipilyo at banlawan ang iyong bibig, ngunit huwag kumain ng kahit ano sa susunod na 45 minuto. 3. Kumain ng masarap na almusal pagkatapos ng 60 hanggang 70 minuto. 4. Muli, huwag kumain ng anuman pagkatapos nito sa loob ng halos 2 oras. Ito ay isang regimen na dapat sundin ayon sa relihiyon dahil ito ay may maraming benepisyo. Ang parehong ay nakalista sa ibaba. 1. Flushing effect sa tiyan. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang linisin ang bituka. Kung nagkakaproblema ka sa pagdumi, subukan ang tubig ng walang laman ang tiyan at tingnan ang pagkakaiba. At hindi na kailangang sabihin, ang pag-alis muna ng bituka sa umaga ay isa sa pinakamalusog na gawin na dapat. 2. Panlinis ng kolon. Habang dumadaan ang pagkain sa tubo ng pagkain, maraming dumi sa mga dingding. Ang inuming tubig ay nag-aalis ng mga labi na ito at iniiwan ang mga dingding ng tubo ng pagkain na malinis at malinaw. 3. Pagbutihin ang gana sa pagkain. Ang pag-inom ng tubig na walang laman ang tiyan ay nawalan ng laman ng tiyan, na gumagawa ng paraan para sa isang mahusay na gana at isang masarap na almusal, na itinuturing na pinakamahusay na pagkain. 4. Pinipigilan ang pananakit ng ulo. Ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng ulo, dahil ang mga selula ay naghahangad ng tubig para sa wastong paggana. Ang pag-inom ng tubig, lalo na kapag walang laman ang tiyan, ay nagbibigay sa mga selula ng kanilang kailangan na hydration, sa gayo'y pinipigilan ang pananakit ng ulo. 5. Detoxifying effect. Ang paglilinis ng bituka ay nakakatulong sa pagpapalabas ng mga lason mula sa katawan. Ang pag-inom ng tubig na walang laman ang tiyan ay nakakatulong upang mapabilis ang proseso ng pagdumi sa umaga na mabisa ring paraan ng pag-alis ng mga lason. 6. Pagbaba ng timbang. Kung kailangan mo ng isang bagay upang punan ang iyong tiyan nang hindi kinakailangang magdagdag ng mga calorie, uminom ng tubig. Ang paggawa nito ng walang laman ang tiyan ay mas epektibo, dahil binabawasan din nito ang pakiramdam ng pamumulaklak at nililinis ang mga labi at lason. Ang tubig ay nagpapabuti din ng metabolismo at sa gayon ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Ang paghahalo ng lemon at honey sa maligamgam na tubig at pag-inom nito ng walang laman ang tiyan ay maaaring makatulong na mabawasan ang baywang at mapanatiling sigla sa buong araw. 7. Pangangalaga sa balat. Ang pag-inom ng tubig na walang laman ang tiyan ay nililinis ang mga pores ng balat at nakakatulong sa pagpapanatiling malinis ang balat. Disclaimer: ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon.
Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.